Yan, pagpalang hapon po sa lahat ng nanonood. Nauna po sa Panginoon, at maraming salamat sa nabinigyan ako ng pagkakataon na ipalang po sa lahat. Yan. Meron po tayong meron lang po ako sa inyong isi-share, ipapaalam patungkol po ito sa klase ng kung paano maramdaman o kung paano malaman ang sakit sa spiritual. Kasi napakahirap po na magkaroon ng sakit sa spiritual. Unang-una po, mahirap gamutin ng mga hospital, mahirap gamutin ng mga tablitas na iniinom. Yan. Kasi napakarami po talagang nabibiktima. Kasi isa rin po kami na dito sa pamilya ko ay isa rin po kaming biktima sa kulam. Noon na hindi pa po nanggagamot, talaga po napakahirap isipin kung ano yung klaseng sakit na dumadapo sa aming katawan noon. Kaya ngayon po talagang sa mga karanasan ko ngayon, sa mga pasyente ko na maraming matagal ng sakit na kanilang iniinda sa kanilang katawan, hindi nila malaman kung ano pong klaseng sakit ang nasa katawan nila. Kaya nakakaawa po pag ganong klaseng hindi mo alam kung anong sakit, hindi rin alam ng doktor, kasi hindi rin po nila ito makikita ang sakit ng spiritual. Ang sakit sa spiritual po, malalaman po natin ito sa sarili nating pangatawan din. Ang sakit sa spiritual, pag mayroon kang naramdaman sa katawan mo na nabibigatan, nangihina ang katawan mo, hirap ka sa gabi makatulog, yun po ang isang sign na sakit sa spiritual. Yun. Pag yun po naramdaman mo sa katawan mo, may sakit ka sa spiritual, tendensing sinasanibang ka, tendency din na kinukulam ka, tendency din na naengkanto ka o na elemento,